Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Exactly 10 days left na lang mga kadabarkads at Pasko na. Excited na ba kayo sa mga matatanggap ninyong regalo? O mas excited kayong magkasama-sama ang pamilya ngayong Christmas? Basta lagi niyong tatandaan ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbibigayan at higit sa lahat, pag-alala sa lumikha. And speaking of pagmamahalan, laging meron yan ang pamilya ni Bossing Vic Soto. At kahapon nga binahagi ni Pauline Luna ang naging bonding nila with Bossing Vic at mga anak nilang si Tali at Mochi. Very love talaga nila ang tubig kasi mostly ang bonding nila pag hindi sa dagat, sa swimming pool, kaya hindi nakapagtata kung bakit may resort sila sa Laguna for family use and gatherings na mga Soto. Tunay ngang araw-araw ay Pasko sa kanila. Samantalang congratulations naman kay Queen Amber Torres dahil yung prayer at wish niya sa wakas ay sinagot na po. May bago na siyang billboard for IKEA. Nakakahappy lang makita na isang maliit na bata nangarap at ngayon ay nagbunga na. Hilingan ng marami na sana makita na po nila si Amber sa Itbulaga kahit ngayong Kapaskuhan lang. Well, sana nga po dahil marami na ang nakakamiss sa kanya. Sabi nga po dito ni Queen Amber Torres nung nakaraan, my first digital billboard IKEA, thank you Lord and Mama Mary. Thank you for making my dream comes true. Thank you to every single person who made this happen. I love you all. Procas family, Itbulaga family, Ma'am Ali, all the teams caster. So, lubos yung pasasalamat ni Queen Amber Torres kasi syempre, yung kanyang wish, yung kanyang pinagdarasal ay natupad na. Simula pa lang yan Amber at hiling namin na mas maraming endorsement para more billboard pa ang dumating sa'yo. Congratulations, Amber. Samantalang, 7 days to go na lang, live concert na po ni Jerome Ibardome. Sino na po yung excited dito at sino-sino yung may mga ticket? And speaking of concert nga ni Jerome Ibardome, binahaging muli dito po sa social media yung naging performance po ni Jerome dito po sa Itbulaga. Na kung saan makikita nga dito si Boss Joey De Leon na umiiyak. Parang tumutulo po yung luha niya kasi panay po yung punas niya ng tissue sa kanyang mukha. Tunay nga pong nakakadala yung mga kanta ni Jerome Ibardome. Kaya sabi nga po ng isang netizen dito, ang Master Henyo Joey De Leon ba ay napaiyak ba o sinisipon lang while kumakanta si Jerome? Si Bossing Vic tsaka si Master Henyo Joey truly got ear for music and mataas din ang taste. Marunong magkilatis ng totoong talent. Hence, they actually see and admit that Jerome is innately talented and so far for the best Elvis boys alike. The young guy, but his own merit, also possesses a natural charisma of his own na humahatak sa mga tao at fans. So, hindi maipagkakaila talaga mga kadabarkads na fan talaga si Boss Joey De Leon ni Elvis Presley kasi nung kapanahunan po ni Boss Joey, yan po yung mga namamayagpag. Kaya sino nga naman ang hindi po magiging emosyonal pag narinig nyo yung mga kanta na talaga naman pong tumatak nung kapanahunan nyo. Kaya naiintindihan ko si Boss Joey kung bakit siya po ay naging emosyonal. Samantalang usapang Angeliana naman tayo mga kadabarkads na kung saan nakahanda na talaga siyang humarap sa ikakaso sa kanya ng TBJ at ng mga dabarkads. Yan ay inamin niya po sa kanyang live na tila baga ready na si Anjo makipagtuo sa TBJ dahil alam na alam kasi ni Anjo na sumablay din talaga siya sa mga naging banat niya sa dabarkads. Kaya nga nagmamakaawa siya sa TBJ na patawarin na siya kasi nga naman damage has done. Wala nang balikan ito, no? It's payback time, ika nga po nila. Sabi nga po dati ni Boss Joey De Leon, diba? Hindi lahat ng tinutulungan marunong tumingin sa kabutihan mo. Yan po yung sinabi ni Boss Joey De Leon. Pasari nga ba ito?
or patama nga ba ito kay Angeliana? Sabi kasi dito sa post, muling naging usap-usapan si Joey De Leon sa social media matapos maglabas ng isang makahulugang pahayag na tila may pinapatamaan sa kanyang mensahe. Sinabi ng veteran comedian host na hindi daw lahat ng tinutulungan marunong tumingin sa kabutihan mo. Ang kabutihan mo mabilis makalimutan, ang pagkakamali mo tatatak habang buhay. Hindi ko kailangang banggitin kung sino ang mensahe ko ay para sa lahat. Sa showbiz o sa tunay na buhay, may mga taong tatandaan lang ang mali mo pero hindi na nila naalala kung paano mo sila tinulungan. Na siyang akmang-akma nga naman po kay Anjo Eliana, mga Kadaver Gods. Sabi nga dito, marami sa mga netizen ang agad nag-speculate na ang naturang linya ay maaaring may kaugnayan sa isyu ni Anjo Eliana na kamakailan ay muling naging laman ng balita matapos ang umano'y pagbabanta niya kay Sen Tito Soto, isa po sa iconic trio ng Itbulaga host na kilala bilang TBJ. Ayon nga sa mga taga-subaybay, tila nagpapahiwatig ang pahayag ni Joey ng hinanakit o pagkadismaya sa mga taong nakakalimot sa kabutihan po ng iba. Ang mga linyang ito ay umani ng iba't ibang reaksyon. May mga sumang-ayon sa kanya habang iba naman ay nagsabing baka ito ay simpleng paalala lamang at hindi direktang patama. Matatanda ang matagal ng magkaibigan sina Joey De Leon at Angeliana mula pa noong panahon ng Itbulaga at iba pang mga TV project. Kaya naman hindi maiwasan ng ilan na i-connect ang po si Joey sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ni Anjo. Gayunpaman, natiling tahimik si Joey hinggil sa kung sino ang pinatutungkulan ng kanyang pahayag. Para sa karamihan, ito ay isang malalim na paalala tungkol sa tunay na ugali ng tao na madalas makalimutan ang kabutihan ng iba ngunit hindi nakakalimot sa pagkakamali. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nabasa natin, mga Kadaver Gods. Tungkol nga ito sa pagmamakaawa ni Anjo Eliana sa TV5 para mabigyan lang po siya ng kanyang project or sitcom. Inamin niya po yan, mga Kadaver Gods, sa kanyang interview na nakiusap or nagmakaawa lang talaga siya para mapasama sa isang sitcom na noon ay umeere po sa TV5. So mabuti may naawa pa po sa kanya nung time na yon, kasi kung gagawin niya po yan ngayon na kung saan alam naman natin na marami niya pong issue dito po sa social media, diba? Hindi na po yan siya pagbibigyan dahil maging si MVP po ay binanata ni Mr. Anjo Eliana nitong nakaraan. Kaya kahit extra lang, malabo na po siyang magkaroon pa ng trabaho sa mga TV network. Dahil nagsunog na po siya ng tinatawag na tulay. Kaya good luck na lang ang Anjo Eliana. So paano, mga Kadaver Gods, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.